ang alamat ng ibon at ang bahaghari. Noong unang panahon, ang mga ibon ay may simpleng balahibo lamang, pula, asul, o dilaw. Ngunit walang makulay na ibon na kagaya ng makikita natin ngayon sa ilalim ng bahaghari. Isang araw, may batang ibon na nagngangalang Tiko. Gustong-gusto niyang maging makulay at espesyal tulad ng ibang bagay sa kalikasan. Tiko, nagtaka. Bakit po ba simple lang ang aking balahibo? Gusto ko pong maging makulay. Biglang lumitaw ang diwata ng bahaghari. May kumikislap na liwanag at kulay sa kanyang pakpak. Diwata, kumusta Tiko? Nakita ko ang iyong kabutihan at tapang. Kung susundin mo ang aking payo, magiging makulay ka. Tiko, namangha. Talaga po. Ano po ang dapat kong gawin? Diwata, maglakbay ka sa kagubatan at tulungan ang lahat ng nilalang na nangangailangan. Kapag ginawa mo ito ng may malasakit, ibubuhos ko ang kulay sa iyong balahibo. Lumipad si Tiko sa kagubatan at tinulungan ang mga hayop. Iniligtas ang isang pawikan na naipit sa damo. Pinakain ang mga uwak na walang pagkain at inalagaan ang mga bulaklak na natuyot. Tiko, masaya. Ang saya po kapag nakakatulong ka sa iba. Hindi lang po sa sarili ang saya. Dahil sa kabutihan ni Tiko, unti-unting nagbago ang kanyang balahibo. Nagkaroon siya ng lahat ng kulay ng bahaghari. Mula noon, ang mga ibon ay natutong maging mabuti at magtulungan. At ang makukulay na ibon ay simbolo ng kabutihan at malasakit. Diwata, ngumiti. Tiko, ang tunay na kulay ay nagmumula sa kabutihan at pagtulong sa kapwa. Aral ng kwento, ang tunay na kagandahan at kasiyahan ay nagmumula sa kabutihan at pagtulong sa iba. Kapag ginawa natin ng mabuti, nagiging makulay at mas masaya ang ating mundo. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat!